At welcome na sa aking recap kong sino kaman I maraming salamat. Kong bago kapper sa akin YouTube channel I baka naman click mo ang bigay diyan sa ibaba para patuloy tayong makapag-upload at ion lamang po, na simulan na natin ang kwento dahil marami na tayong nasabi. At doon na natapos ang pag-iimbestiga ni Jinwoo. At nandito nga sila rin ni Jinwoo at Jinho na sinasabi nga ni Jinho sa kanyang hangnim na ngayon na daw siya magpo-propose sa kanyang kapatid na si Jin-ah, na si Jinho nga ay walang masabi at hindi umiimik dahil sa gulat sa narinig kay Jinho sa kanyang kapatid na magpo-propose ito. Nilabas nga niya ang kanyang baniling singsing at sinasabihan niya ulit si Jinho na sigurado na daw siya magpo-propose na siya kay Jin-ah at tinanong niya ulit si Jinho kung ito ba daw ay magugustuhan ng kanyang kapatid ngunit sinabihan siya ni Jinwoo na hindi siya sigurado dahil hindi niya alam ang bagay na ito. Nang marinig nga iyon ni Jinho sa kanyang hangnim ay agad naman niyang sinabi na sige okay lang daw iyon naghanda daw siya ng maraming regalo sa bagay na ito. Dagdag pa niya na sa totoo nga lang daw may bagong gusali na itatayo sa lugar ng kumpanya, kaya pagkatapos makumpleto ni Miss Jin ang kanyang degree sa medisina, pwede silang magtayo ng hospital. Napasabi nga si Jinwoo na teka lang daw baka sakali, ang tinatayang gastos para sa gusaling iyon ay mga 30 bilyong won hindi ba? Nagulat nga si Jinho kung bakit daw ito alam ng kanyang hangnim ngunit ang dahilan kung bakit alam ni Jinwoo ang presyo ng iyon ay may nakapagsabi na sa kanya. Sinasabihan nga ni Jinwoo si Jinho na hindi niya na kailangang magbigay ng maraming regalo para mapatunayan ang sarili niya kay Jin-an ng ganyan. Dahil mabuti siyang tao at ang kailangan niya lang gawin ay maging totoo sa sarili niya. Napapaiyak nga si Jinho sa kanyang mga naririnig kay Jinwoo habang sinasabi nga niya kay Jinwoo na gusto niya daw may akap ang kanyang hangnim na agad naman itong hindi sinang-ayunan ni Jinwoo. Ngunit pinilit ni Jinho na yamakap sa ating bida habang umiiyak nga ito na itilapon nga ang mga pagkain nila dahil sa ginawa niya. Habang sa bahay ng ating bida na umuwi na nga rin siya, na makikita nga natin na binubuksan niya na ang kanilang pintuan, nang makapasok na siya ay sinabi niya na siya ay nakabalik na ang bubungad nga sa kanya ay ang kanyang anak na gusto na rin siyang makita, at sinabi rin ni Cho Hae-in na welcome home. Napasabi nga si Jinwoo na kung bakit daw sila ay gising pa wika nga ni Cho Hae-in na oo pero bakit siya uminom ng alak kahit hindi naman siya nalalasing sabi ni Jinwoo sa kanya na sinabi ni Jinho na mayroon siyang ipinagbibili, kaya nagkita sila ng saglit, at binuhat nga ni Jinwoo ang kanyang anak na si Suho napasabi nga siya na si Suho ay masigla pa rin kahit sa ganitong oras sagot naman ni Cho Hae-in na ito ay dahil siya ay madalas matulog. Napatanong nga si Jinwoo kay Cho Hae-in kung ano ang nangyayari sa dalawang yang nasa likod niya ngunit si Cho Hae-in ay hindi agad nakasagot, na ang dalawa nga na si Igris at Belian ay nagtatalo habang sinasabi ni Belian kay Igris na ano ba ang ibig niyang sabihin na hindi natin dapat turuan si Young Master Suho ng mga paraan ng espada at sa tingin ba daw ni Igris na talaga na may saysay ang kanyang mungkahi at sinasabihan rin siya ni Igris na gayong ang akademikong tagumpay ang sukatan ng kakayahan ng isang tao sa mundong ito Belian. Sinasabihan nga ni Jinwoo ang dalawa na okay lang kung tungkol sa pagmamahal o pag-aaral, pero paano kung pagkatapos matuto ng bata maglakad? Nang marinig nga ito ni Cho Hae-in at paano daw kung umuwi siya ng maaga hanggang matuto maglakad ang bata na ang ating bida nga ay hindi na lang umimik, pagkatapos nga nun ay balik na naman ang ating bida sa police station nila, at pumasok siya sa chief office. Nang makapasok nga si Jinwoo ay agad niya tinanong kung bakit siya pinatawag, sinagot naman siya ni Jinchul na, narinig niya na patuloy siya pa rin na nakikialam sa investigasyon ng ibang investigador at humihiling siya na huwag siyang magpakalabos at magpamalas ng pagkaantaganismo na magdulot ng pagkagalit sa kanya ng ibang investigador tulad niya. Dagdag pa niya na Hunter Sang Jinwoo na si Jinchul nga ay tumatanda na agad naman siyang sinabihan ni Jinwoo na, hindi na siya isang hunter. Chief Jinchul nang marinig nga ito ni Jinchul kay Jinwoo na kahit pa ganon, mas madali pa rin para sa kanya na tawagin siya bilang isang hunter sang, sinabihan niya na si Jinwoo na palagay niya alam niya ba na biglang nawawala ang legal guardian ng biktima ng pagpapakamatay, ang kanyang ama.
Ilang araw na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin ito nakita at tinatanggi naman ito ni Jinwoo dahil daw hindi na niya masyadong alam ang tungkol dyan. At sa aksidente, lahat ng CCTV camera sa paligid ng tirahan ng nawawalang lalaki ay biglang nagkaproblema sa oras na iyon na nagkukunwari nga si Jinwoo na nabigla sa kanyang narinig wika nga niya na grabe naman ang aksidente iyon. Naniniwala naman si Jinchul kay Jinwoo dahil kilala niya na ito at sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pinapapunta siya rito na may inabot nga siyang papel. Napatanong nga si Jinwoo kay Jinchul kung ano daw ito at sinabi nga ni Jinchul sa kanya na akala niya ay gusto niyang malaman, na si Association Chairman Go Jian-hee, at naging seryoso nga siya dahil si Go Jian-hee ay nasa masamang kondisyon, at sa hospital nga ni Go Jian-hee, ay nanghihina na dahil sa katandaan na nito at dinadalang sakit. Sa isang saglit nga lang ay dumating na si Jinwoo kay Go Jian-hee. Naramdaman nga ni Go Jian-hee ang pagdating ni Jinwoo sa kanyang room, sinubukan nga niyang minulat ang kanyang mata para tingnan si Jinwoo, pinapapatanggal nga niya ang oxygen mask sa kanyang mukha, at ito'y naiintindihan naman ni Jinwoo kung ano ang kanyang ibig sabihin. Tinanggal nga ni Jinwoo ang oxygen mask kay Go Jian-hee, na sinusubukan nga niya magsalita na sinasabihan niya si Jinwoo na magandang muling pagkita dahil daw bumalik ang ating bida sa kanya. Sinabi nga niya kay Jinwoo na matagal na din daw siyang hinahanap siya. Nilabas nga muli ni Jinwoo ang gamot para mawala muli ang kanyang pakiramdam na sakit nang makita nga niya ang gamot na inilabas ni Jinwoo. Agad nga niyang sinabi na ang tagal na daw siyang nabuhay dito sa mundong ito kaya nagpapasalamat na lamang siya kay Jinwoo dahil nabuhay pa siya ng 10 taon at iyon ay sapat na para sa kanya sa mundong ito. Dagdag pa niya na sa totoo lang daw ay may gusto siyang i-request sa kanya. Dahil daw, noong nakaraan, sinabi niya sa kanya na may isang mundo kung saan sila ay lumalaban ng magkasama kung tama ba siya, at kung pwede bang, ipakita ni Jinwoo sa kanya ang mundong iyon. Ipakita daw ito ulit ni Jinwoo ang panahong iyon na hindi pa siya nakabalik dahil gusto daw niya itong balikan tingnan bago siya magpaalam. Dagdag pa niya dahil gusto niya rin malaman kung anong ginawa niya noon at kung ano siya sa panahong iyon. Hindi agad nga nakasagot si Jinwoo sa kanyang hiling at sinabi sa kanya na siguradong hindi mo rin iyon nais makita kung ipapakita ko sa iyo iyon, na agad naman siyang sinabihan na ayos lang daw ito sa kanya dahil gusto daw niyang maalala ang nawala niyang alaala sa panahong iyon. Tinitingnan nga ito ni Jinwoo si Go Jian-hee habang tinitingnan rin siya nito, nabigla na lamang siyang napabugtong hininga at napapikit. Pinalapit na nga ni Jinwoo ang kanyang kamay para ipakita kay Go Jian-hee ang panahan iyon. Nang mahawakan nga niya ito ay pinaramdam na ni Jinwoo ang ginawa niya kay Go Jian-hee, na si Go Jian-hee nga ay nanlaki ang mata niya dahil sa kanyang nakita, dahil pinakita rito nung una silang nagkita at ang lahat ng alaala na sila'y magkasama at magkakilala, habang binitawan na siya ni Jinwoo. Napatuloy pa rin ipinakita sa atin ang mga alaalang kasama niya si Jinwoo at pinaggagawa niya. Hindi nga siya nakagalaw at nanginginig ang kanyang kamay nang makita niya iyon. Napahawak nga siya sa kanyang dibdib dahil sa kanyang nararamdaman nang makita niya iyon, at ito nga ay nagpatuloy pinakita sa kanya ang lahat. Mas lalo nga niyang hinigpitin ang kanyang dibdib dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Nakita nga niya ang kanyang sarili nang namatay na siya at sa araw na iyon ay tinulungan siya ni Jinwoo. Nang matapos ngayon makita niya ang lahat-lahat ng nakaraan ay napasabi siya kay Jinwoo na akala niya ay kaya niya makita habang napapaiyak na siya sa saya at tuwa na makita niya iyon. Napahawak nga siya sa kamay ni Jinwoo, at nagpapasalamat nga siya sa kanyang nakita na kasama na ang mga bayani katulad ni Jinwoo. Bumuhos nga ang kanyang mga luha at hindi nagsisi nang makita niya iyon, mas lalo pa daw gumanda ang kanyang pakiramdam at gamaan. Patuloy nga siyang nag-iiwan ng mga huling mensahe dahil wala siyang masabihan. Sabi pa niya na ang kaluwalhatiang nakatatak sa kanyang mga alaala ay magpakailanman. Dagdag pa niya na mas lalong nagpapainit ang kanyang pakiramdam. Habang makikita nga natin ang heartbeat machine, wala ngang nagawa si Jinwoo para tulungan si Go Jian-hee dahil ito'y gusto ni Go Jian-hee. Makikita natin ang kanyang mga luha habang pumanaw na sa mundong ito. Pinunasan nga ito ni Jinwoo ang luha ni Go Jian-hee at sinabi niya rito na Palam,
Dagdag pa niya kay Go Jianhee na siya rin ay isang bayani na nagpakahirap ng labis para sa ikabubuti ng marami kaya nasa mabuti kang kalagayan. Pagkatapos nga nun ay lumabas na si Jinwoo habang summer na, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad nga niyang tinanong kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Cho Hae-in na mahal. Hindi nga agad masabi ni Cho Hae-in ang kanyang sasabihin na patanong nga si Jinwoo kung bakit at kung may nangyari ba. Inulit nga sinabi ni Cho Hae-in ang kanyang sinabi na si Soo-hoo daw habang namumutla nga ang kanyang mga mata sa gulat, dahil ang kanilang anak na si Soo-hoo ay lumilipad sa ipapawid at kasama ang ibang bagay. Napatanong nga ulit si Jinwoo kung ano ang kanyang ibig sabihin na inulit nga ni Cho Hae-in ang kanyang sinabi na ang kanilang anak ay lumilipad sa ipapawid. Napapakumanto nga si Jinwoo nang marinig niya iyon na. Ang weird daw at akala niya, ay magsisimula ng maging matalino ang isang bata mula noong siya'y isinilang. Napatanong nga si Cho Hae-in sa kanyang asawa na si Jinwoo kung ano ang dapat niyang gawin. Sinasabihan nga siya ni Jinwoo na huwag na siyang mag-alala. Napatanong nga si Cho Hae-in kung ano ang kanyang ibig sabihin at sinabi sa kanya ni Jinwoo na dahil siya na ang bahala rito at dahil tuturuan niya si Soo-hoo kung paano ang tamang paglipad. Habang sa silid ni Go Jianhee ay dumating na ang mga doktor at nang makita nga nila siya ay nakikiramay sila sa kanyang pagpanaw dahil wala silang natulong sa kanya para samahan siya sa kanyang pagpanaw at magpapalam. Napasigaw nga si Cho Hae-in dahil sa ginawa ng kanilang anak nila na si Soo-hoo na ang ating bida nga ay nabingi na sa sigaw ni Cho Hae-in, at sinabi na nga ni Jinwoo kay Cho Hae-in na uuwi na daw siya ng maaga para tulungan siya at makita si Soo-hoo. Sa bahay nila ay magulo na dahil hinulog ni Soo-hoo ang lahat ng gamit na lumilipad kanina na si Cho Hae-in nga ay napapaiyak na sa kanyang sitwasyon. Napapahiling nga siya na sana umuwi agad ang kanyang asawa na si Jinwoo habang ang dalawa nga ay napapakuminto habang tinitingnan nila si Soo-hoo na ang kanilang young lord. Sa tingin nga ni Belian ng kanilang young lord daw ay lumilipad, mas maganda daw itong turuan ng aerial combat at si Igress naman sa tingin niya ay ang kanilang young lord ay hindi bagay turuan ng ganon dahil ang kanilang lord ay mas bagay sa pagiging piloto nito. At doon na nga natapos ang kwento sa episode na ito kaya sa muling pagkikita.